Mga kaibigan, lahat ng ating kwento dito ay totoo at pawang katotohanan lamang. Ako at ang tiyahin kong bulag. Namulat akong pabalik-balik sa abroad ang aking ina bilang domestic helper sa bansa ng Arabiano. 5 kaming magkakapatid. Panganay ako at babae naman ang bunso namin. Nakapagpundar ang inay ng bahay at iilang paupahang pinto. Ngunit para sa akin, kailangang makatapos ako sa pag-aaral at makapagtrabaho upang mapatigil ko si inay sa kanyang pagtatrabaho sa Saudi. Maagang pumanaw ang aming ama, kaya't minabuti ng inay na tanggapin ang pag-ibig ni Teo sa kanya upang may makapagtingin-tingin sa amin sapagkat kami ay mga underage pa lamang. Isang araw, may dumating na 2 babae. Ang isa raw doon ay kapatid ng inay. Siya ay aking tiyahin. Tumawag ako sa aking inay at ang sabi ng inay, "Tiya mo si Olivia Boyet." Mula noon, iginalang ko si Tiya at mabait naman siya sa aming magkakapatid. Sa katunayan, kapag ako'y pagod, lalo galing school, ay inaabutan ako ng damit ni Tiya. "Boyet, gusto mo masahiin kita?" Hahaha. Gulat na gulat ako kasi ang tiya kong bulag ay parang 11 anyos lamang ang katawan. Sobrang liit. "Tiya, kaya mo ba akong masahiin? Kaya mo bang magmasahe?" Hahaha. "Oo naman. Ano ka ba? Gawain ko yan. Wala ka bang bilib sa akin?" "Tiya, kasi sa liit mong yan, sa kasiksihan mong yan, kaya mo bang pumisil? Ang laki-laki ng katawan ko, oh. Ang macho-macho ko." "Ikaw talaga pamangkin ko. Bakit hindi natin gawin ng magkasubukan? Powerful ata itong tiyahin mo." Hihihi. "Sige po, tiya. Dito na lang po sa kwarto ko. Tiya, maghubad po ako ng pantaas." Hahaha. Natural, upang mapisil ng maayos. Nakadapa nga ako habang minamasahe ni Tiya. Kakaiba ang naramdaman ko. Siguro nga, dahil first time kong namasahe. Habang tumatagal, lalong binabawi ang aking pagkalalaki. Sa harapan naman, Boyet, humarap ako at lumunok ng aking laway. Hindi ko alam ang aking naramdaman. Basta't ang alam ko noon ay may laban ang katawan ng aking Tiya. Masyadong nini sa edad niyang 50 years old. Balingkinitan. Ang balat puting-puti at ang kokomelon ay kulay rosas. Talagang masasabing mong may laban ang aking Tiya. "Tiya, pwede bang ipasok mo ito?" Hindi ko mapigilan ang sarili ko sa mga sandaling iyon. Talagang nagwawala sa galit si Junior ko. "Boyet, alam ko ang ibig mong sabihin.
Tiya, pwede bang isagad mo pa? Hindi na pwedeng ipasok ang 2 bitlogs mo, buyet. Ano ka ba? Ha. Tumawa pa ang tiya ko na ako ay sobrang pawis na pawis na. Talaga namang nakakabaliw ang aking tiya. Hinayaan ko lamang siya hanggang sa makatapos ako na puro ungo lamang ang lumalabas sa aking bibig. Ganado ako sa aking pag-aaral mula noon. After ng school, diretso ako ng bahay, ligo, at silip sa paligid kung walang tao. At kung walang tao, hinahatak ko agad ang aking tiya. Dahan-dahan kong hinahatak siya kasi hindi nga makakakita papunta sa aming kwarto. Maisagawa lamang ang masarap na masahe ni tiya. Nagdaan ang mga araw, umuwi akong nananabik na naman kay tiya. Ngunit napahinto ako dahil sa naulinigan kong ungol. Ungol ng isang babaeng sarap na sarap. Kuya, Diyan ako nasasarapan, kuya, diyan, oo, diyan sipsipin mo, kuya, sige pa, wag mong itigil, kuya, sige pa, kuya, sabay ungol niya, sabay ungol, diyan, sige pa, kuya, wag mong itigil, at kung ano-ano pa. Umakyat ako sa 2nd floor ng aming bahay na puno ng galit. Hindi ko alam kung galit or silos ang nararamdaman ko sa aking tiyahin. Maya't maya, may kumatok ang aking tiya. Hindi ko binuksan at hindi ko kinausap. Hanggang sa nalaman ko na lamang na ang aking tiyahin ay lumalabas at nagkaroon ng mga kaibigan. Pinapainom ng alak at pagkalasing nagkwento ng tungkol sa amin. Ang kwento ng aking tiya ay umabot sa aming school. Hindi lamang sa aming komunidad, sa aming kapitbahay, kundi sa aking mga klase. Hanggang sa puntong tinablan ako ng hiya at umabot sa bully. Oo, binubully ako sa aming school. Sinubukan ko pang pumasok at pumasok sa aming school. Ngunit naglaho ang aking mga pangarap. Chismis dito, chismis doon. Tawanan dito, tawanan doon. Hindi ko ma-defend ang aking sarili sapagkat sarili ko na rin ang kalaban ko. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Sa ngayon, mag-isa akong namuhay sa bahay ng aking inay. Hindi ako nakapagtapos. At si inay ay patuloy nang nagtatrabaho sa bansa ng Arabyano. Ang kwento kong ito ay sana'y may mapupulutan kayo. Hanggang dito na lamang, buyat.